Hindi po tinanggap sa opisina ng House Secretary General ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Nasa ibang bansa kasi si House Secretary General Cheloy Garafil at hindi raw otorisadong tumanggap ang naroong opisyal. Ang isa sa mga grupong naghain ng reklamo, pinag-aaralan ng iba't ibang legal na hakbang na pwedeng gawin, kasama na ang pagdulog sa Korte Suprema. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ihahain sana ng grupong Bagong Alyansang Makabayan at mga kaalyado nito. Pero na magtungo sila sa Office of the Secretary General, tumanggi ang Executive Director ng tanggapan na tanggapin ang reklamo dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon sa kanya, wala siyang authority to receive the complaint. Nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina na under the rules it is enough that we submit to your office at we expect that on Monday this will be transmitted to the Office of the Speaker. Ni hindi binanggit sa konstitusyon yung word na Secretary General. Ang House lang ang naglagay ng Secretary General, sinunod naman namin. Ang nakalagay doon, Office of the Secretary General. Ang grounds ng reklamo, betrayal of public trust, kaugnay sa umano'y maanumalyang flood control projects. Kasama sa mga ginawa raw ng Pangulo na ka-impeach ay ang paglalatag ng sistema raw ng korupsyon sa pamamagitan ng allocables, pag-abuso sa kapangyarihan sa pag-gamit ng unprogrammed appropriations at personal na pagkakasangkot sa budget insertions at kickbacks. Kasama sa mga ebidensya ng grupo ang Cabral Files, affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagdetalye ng bilyong-bilyong pisong kickback umano sa mga senador at opisyal sa ehekutibo at transcript ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang nag-endorso ng reklamo ay sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Rene Co at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago. Nagtungo rin ang grupo sa Office of the Speaker pero walang tao roon dahil nakareses ang Kongreso. Ang panawagan natin sa kanya ay tanggapin ito, tiyakin na matanggap ito at tiyakin na maisama sa order of business. More than one impeachment complaint, sabay na i-refer sa Justice Committee para matiyak na kasama ang lahat ng ito sa iisang impeachment proceeding lamang. Handa naman daw silang bumalik sa Lunes kung kailangan. Ang maletang ito na puno ng mga dokumento, kalakip sana ng ikatlong impeachment complaint na biguring maihain ng grupo naman ng ilang dating opisyal ng gobyerno. Lahat sila nakasuot ng peach ribbon. This is the same color of ribbon that we wore during the successful impeachment of then COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. Peach to impeach. Nag-iwan kami, pero hindi nila tinanggap. We attempted. Sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. Ang binanggit na grounds ng ikatlong reklamo ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Hindi pinangalanan kung sinong mga incumbent na kongresista ang nag-endorso ng reklamo dahil hindi naman daw ito tinanggap. Pinag-aaralan ng grupo ang iba't ibang legal options kasama ang pagdulog sa Korte Suprema. Why would we burden ourselves to go back here on Monday and be part of the moro-moro na alam naman namin yung scam impeachment ni De Jesus ang iti-take up nila. Ang tinutukoy ay ang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain itong Lunes na kung tatanggapin ng Justice Committee ay magbabawal na sa ibang impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. The rules speak of file before the Secretary General. It refers to the office of the Secretary General, not to the person herself. Kasi pwedeng gawing excuse yan kung ayaw niya magpa-file, hindi siya sisipot sa opisina niya. Di ba? Pwede ba yan? Hindi naman siguro pwede yan. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Secretary General Garafil na tatanggap ng award sa Taiwan bukas, kaya wala kanina. Sabi ng Malacanang, handa ang Pangulo sa reklamo.
Malakas po ang loob ng ating Pangulo na wala po siyang nalabag na anumang batas at hindi po siya gumawa ng anumang impeachable offense. Sabi ng palasyo, kagabi ay nanatili at inobserbahan ng Pangulo sa isang pribadong ospital sa Quezon City. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advised rest and monitoring, and his condition remains stable. Balik Malacanang na siya kaninang umaga. Dakong alas 4 ng hapon nang ilabas ni Palace Press Officer Claire Castro ang video kung saan kinumusta niya ang Pangulo. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problema. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Ang diverticulitis ay pamamaga ng bahagi ng large intestines na nagdudulot ng matinding pananakit ng tiyan. Ayon sa website ng Mayo Clinic, isang non-profit academic medical center sa Amerika, maaari itong magdulot ng diarrhea at pagdumi ng dugo. Pinaghihinay-hinay raw ng doktor ang Pangulo, pero tila imposible ito ayon sa kanya sa dami raw ng kanyang trabaho. Pero kanselado na rin ang nakatakdang pagpunta niya sa labas ng Metro Manila bukas. So sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Huwag kayo muna masyadong ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. The rumors of my death are highly exaggerated. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Good news po para sa mga kasambahay sa Metro Manila. Simula po February 7, epektibo na ang inaprubahang 800 pisong aumento sa buwanang minimum wage. Ang paalala po ng DOLE, may karampatang parusa kung hindi po susunod sa minimum wage ang employer. Saksi si Von Aquino. Mula 7,000 pesos na buwan ang minimum wage ng mga kasambahay sa NCR, simula February 7, 2026, magiging 7,800 pesos na ito. Ito'y matapos aprubahan ng NCR Wage Board ang 800 pesos na aumento. Ayon sa DOLE NCR, ikinonsidera nila sa desisyon ng inflation rate at iba pang gastusin ng mga kasambahay. Wala namang petition for wage increase, but we opted to review the minimum wage ng ating mga kasambahay. Nung inanalyze namin ang data, kung ang nagiging sa 7,000 na yun yung current minimum, nakikita po namin na less than 300 lamang yung take-home pay ng ating mga kasambahay dito sa NCR. Pero kung ang kasambahay na itago natin sa pangalang Marie ang tatanungin, kulang pa ang 800 pesos na aumento. Siya nga raw na 10,000 pesos kada buwan ng sweldo. Hirap na pagkasyahin dahil 3 anak ang kanyang pinag-aaral. Hindi rin daw binabayaran ng kanyang amo ang kanyang mga social benefits tulad ng SSS at PhilHealth. Hiling sana magkaroon. Hindi ko po kayang sabihin sa pero sana po meron. Para rin sa assurance ko na nagtatrabaho para sa kanila. Ang kasambahay naman na si Mary Mapile, 8,000 pesos ang buwan ng sahod. Nasapat naman daw dahil siya ay single pa. Saan usually napupunta? Sa family ko po. Ano papadala ka? Opo, hindi naman po. Siguro magtitira ako mga 1,500, ganon. Ganon po. Opo. Ang kanyang employer handa naman daw taasan ng kanyang sweldo sakaling ipag-utos ng gobyerno. I do it pag kaya ko. Tinataasan ko talaga. After all, konti lang naman. Life is difficult now. Yung 8,000, di nga nila kayang i-manage yun sa pamilya nila. Ang DOLE NCR magsasagawa ng information drive kaugnay sa bagong minimum wage ng mga kasambahay. Paalala nila sa mga employer. Mag-comply po sa bagong minimum wage. Kung talagang hindi nagbabayad, may sanction po or penalty laban dito sa ating mga employers na hindi sumusunod sa minimum wage order. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Nasunog ang ilang karinderya at tindahan ng damit sa isang commercial area sa Monumento, Caloocan kaninang hapon. Tumagal na halos 1 oras ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Isang fire volunteer na sugatan sa kamay habang isa pa ang nahirapan namang huminga.
Inaalam pa kung ano ang sanhi ng sunog. Kinasuhan ng DILG at posibleng ma-deport pa ang isang Russian vlogger na nagbanta umanong magkakalat ng HIV para sa content. Sa isang mensahe, sinabi ng vlogger na wala naman talaga siyang HIV at inakala niya magiging meme lang ang kanyang video. Saksi, si Ian Cruz. Let's spread HIV. Marami ang nabahala sa viral video ng Russian vlogger na ito kung saan nagbanta siyang magkakalat umano sa Pilipinas ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Dahil dito, inaresto at kinasuhan ng DILG ang vlogger na si Nikita Shekov. Nakikita nyo naman na hindi lang sabi niya ang pagkakalat niya ang kanyang sakit na HIV, minumura pa ang lahat ng Pilipino. Ayan ang nakakapikon. Isinailalim sa HIV test si Shekov. Negative po siya sa HIV, negative po sa lahat ng STD. In other words, nagpapasikat lang ginagamit ng mga Pilipino. Sinampahan din siya ng deportation case ng Bureau of Immigration. Kung magkaroon po siya ng local case, aantayin po natin na matapos at magkaroon ng resolusyon yung local case na yon. Kung siya po ay hatulan ng korte ng pagkakakulong, we would have to wait po until ma-serve niya yung sentensya dito sa Pilipinas before po natin ma-implement yung deportation. Hindi nagbigay ng pahayag si Shekov sa press con. Pero sa isang naunang pahayag, sinabi niyang hindi niya intensyong gumawa ng negatibong content para sa iba. Ginawa lang daw niya ang video dahil sa sinasabi raw ng ilang Pilipino sa kanya. Akala niya magiging meme ito at mag-a-attract lang ng atensyon, gaya ng magiging reaksyon daw sa ganitong klaseng content kung ginawa ito sa Russia at Amerika. Pero hindi ganon ang naging pagtingin ng mga Pilipino. Nire-respeta raw niya ang kultura ng mga Pinoy. Wala rin daw siyang HIV at wala rin daw siyang intensyong ikalat ito. Bukod kay Shekov, naaresto rin ang Estonian vlogger na si Sim Rosipu matapos ang mga reklamo ng offensive remarks at harassment dahil sa pagkuha umano niya ng video sa mga Pilipino nang walang pahintulot. Inineklara rin siyang persona non grata sa Dumaguete City, Negros Oriental. The guys, they look so monkeys sometimes. Like so monkey face. Umiikot po siya sa Dumaguete at sabi niya at nagba-vlog siya. Sabi niya na lahat ng Pilipino ay Plano ng BI na ipa-deport ang Estonian vlogger na overstaying na umano ng ilang linggo sa Pilipinas. Dadalhin ng vlogger sa korte at maharap sa paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at paglabag sa Anti-Cybercrime Law. I'm very sad. If somebody was offended, I'm very sorry about this. Maybe my understanding of this situation was wrong. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nakatakdang basa ng sakdal si dating Senador Bong Revilla bukas para sa kaso malversation kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kanina inilabas ng DILG ang mga mugshot ng dating senador at ng 6 na kapwa-akusado niya. Saksi, si Marie Zumali. Nakadilaw sina dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pang akusado sa flood control scam sa nakablur na mugshot nila na ipinakita sa media. Sila yung mga nakapiit ngayon sa New Quezon City Jail. I hope that clears everything na nandoon siya. I'd like to repeat, walang special treatment. Kung iniisip nyo na La Catedral ang bahay nila, kung ang titira niya ngayon, hindi po. He is a regular inmate in Payatas City Jail. Just to be clear. Pagpatak ng 1:00 ng hapon na simula ng oras ng dalaw ay isa-isang nagsidatingan ng mga kaanak ni Revilla, kabilang ang kanyang may bahay na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at anak na sina Gianna at Agimat Party List Representative Brian Revilla. May nagdala rin ng pagkain na pinapayagan ng patakaran ng BJMP. Hindi lang pwedeng magluto sa loob. Sinagad nila ang oras ng dalaw at bago mag-alas 5 ay nagsilabasan na ang mga bisita. Kung yung moral lang po ni Senator, Makikita siya yun sa tomorrow. nasa Sandigan po tomorrow. Kumusta po kayo? Okay naman po. Ayon sa DILG, may inilaang kwarto sa detention facility kung saan maaari raw nilang makapulong ang kanilang mga abogado. Bawal din ang gadget, maliban sa pakikipag-usap daw sa abogado. That is the only time na makagamit siya ng gadget para sa mga abogado. But otherwise,
ang privileges ng senator ay pareho sa privilege ng shoplifter. Pare-pareho lang. Inulit niya ang paliwanag ng BJMP kung bakit nasa tigi-tigisang selda muna ngayon sina Revilla at sina dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, dating DPWH Bulacan First District Engineers JP Mendoza at RJ Dumasig, at dating Finance Section Chief at Accountant Juanito Mendoza. Dahil mandatory sa BJNP, kung bagong inmate ka, may 7-day quarantine para tignan kung may infectious disease na sa katawan mo. So after the 7 days, they will be incorporated into the general population. Nang tanungin kung nasasaktan ba siya sa sitwasyon. Sino sa inyo dito may kaibigan na nakulong? Diba? It pains me to see a friend go to jail. But my commitment to country goes beyond any friendship in this country. Unahin ko muna ang bansa kahit ano mangyari. Hindi man masabi kung nakapag-adjust na ba si Revilla sa piitan, tiyak namang pumasa ito sa medical test ng dalhin sa New Quezon City Jail. Wala ring alam ang kalihim na medical condition ni Revilla, maliban sa katarata na ipinaopera na raw nito noon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Sinabi po ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla na nakikipag-ugnayan ng PNP sa Cambodian Police bilang bahagi ng pagtugis kay Atong Ang. Ay kay Remulla, kung nakalabas man ang Pilipinas, posibleng hindi dumaan sa mga paliparan si Ang. At sa halip, posibleng dumaan siya sa backdoor exit at nasa Southeast Asia lang, gaya ng hinala ng dati niyang tauhan at whistleblower na si Dondon Patidongan. May mga negosyo raw si Ang sa Cambodia at tinitingnan din kung maaaring nasa Thailand si Ang. Inibisagan ngayon ang pagkadiskaril ng isang ride sa isang perya sa Bulacan. 3 ang nasugatan sa insidente. Saksi si Dano Tingkungko. Okay, so aksidente sa perya. Nakasakay kami kasi nuro namin, tumalsik yung sinasakyan. Ito ang aktwal na pag-rescue sa mga nasugatan matapos madiskarel ang isang bagon ng Caterpillar ride sa perya sa Santa Maria, Bulacan. Sige, Rambo! 3 ang nasugatan at dinala sa ospital, kabilang ang isang lalaking 4 na taong gulang. Base sa investigasyon ng Santa Maria Police, nakasakay sa isang bagon ng Caterpillar ang bata at isang babaeng 30 anyos. According po sa ating operator, nung mismong Caterpillar, papabagal na po siya. Bigla pong bumilis. Tapos bigla ho siyang nadiskaril sa kanyang linya at saka ho siya kumbaga natilapon. Yung isang biktima natin ay nakatayo lang at natamaan nga siya nung bumagsak na bagon. Tumilapon ang babae at ang bata. At ang nadiskaril na bagon tumama sa lalaking 47 anyos na nakatayo lang sa gilid. Nakalabas na kanina ng ospital ang bata pati ang 47 anyos na lalaki. Ang babaeng nasugatan nasa ospital pa habang hinihintay ang resulta ng CT scan sa kanya. Makailang beses sinubukang hinga ng pahayag ng GMA Integrated News ang operator at may-ari ng perya pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Ngayong hapon, binalikan namin ang perya pero wala raw doon ang may-ari. Ayon sa pulisya, nagkaaregluhan na ang may-ari ng perya at mga sugatan matapos mangako na may-ari na sasagutin ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot. Ganun pa man, ipinasara muna ng LGU ang perya habang iniimbestigahan ang kaligtasan ng mga atraksyon nito. Nag-inspeksyon kanina ang Santa Maria DRRMO, Business Permits and Licensing Office, BFP at pulisya. Ayon sa Santa Maria Police, hindi tulad ng ibang ride na automated, manual ang pagpapatakbo sa Caterpillar. Pero hindi raw sila masagot ng operator sa tanong kung bakit biglang bumilis ang takbo ng ride kung sila ang may control sa bilis ng takbo nito. Yun din ho yung pinaliwanag niya sa amin na pabagal na ho ang bagon at bigla na lang siyang bumilis. Kaya gano'n na diskaril, manual ho yun eh. Sila ho ang nagdidikta kung gaano ho yun kabilis o gaano yun kabagal. Yun din po yung pilit namin tinatanong sa ating operator kasi ang operator po natin ay sila ho ang nagmamanage talaga ng bilis. Baka may kapabayaan talaga ang mismong operator dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko ang inyong saksi. Itinanggi ng abogado ni dating Congressman Zaldi Co na otorisado ang mga napabalitang paramdam umano ni Co na nais nang makipagdialogo sa gobyerno. Ayon sa DILG, nagtatago umano si Co sa isang mamahaling komunidad sa Portugal. Saksi si Joseph Morong.
Yes, we know the exact community where he stays. Hindi lang pwede pumasok parang Forbes Park. Tukoy raw ng DILG kung saan komunidad sa Portugal nananatili ang wanted na si dating Congressman Saldi Co. Sinabi ito ni Interior Secretary John Vic Rimulya sa isang press conference kanina. Pero hindi rin siya lumalabas, ha? Doon yung operatives natin. Hindi ko makain sa labas eh. He's a poor man with a lot of money. Sa lahat ng pera niya, wala siyang mabibilang kalayan. Nauna nang sinabi ng DILG na may paramdam na si Ko na gusto niya makipagdialogo sa gobyerno. Ang Malacanang bukas naman kung gusto makipagnegosasyon ni Ko. Pero ipinauubaya ito ng palasyo sa ombudsman. Ang sabi naman din po, even before ng ombudsman na ang lahat ng proteksyon na kailangan niya ay ibibigay. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Yung kay Saldi, third-hand information yan. Kaibigan ng kaibigan. So it's actually, ang value niya is on the Marites level. No comment naman si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nang tanongin namin siya tungkol dito. Ayon sa abogado ni dating Congressman Saldi Co, kung meron daw mga fillers galing sa kanyang kliyente ay hindi raw ito otorisado. Sabi ni Atty. Ruy Rondain sa pagkakaalam niya siya lamang ang otorisado magsalita para kay Co at wala pa siyang anumang ipinarating na ganito. Isa si Ko sa mga akusado sa mga kasang graft at malversation kaugnay sa 289 million peso Ghost Flood Control Project sa Nawan Oriental, Mindoro. Bukod sa mga kaso sa Sandigan Bayan, may reklamo ring plunder sa DOJ na inihain ng NBI laban kay Ko. Umuusa din sa DOJ ang mga reklamo laban kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa DOJ, ipatatawag na nila si Estrada na inaasahang maghahain ng kanyang counter affidavit. Si Estrada ay naharap sa plunder complaint sa DOJ. Si Villanueva naman naharap sa ilang reklamo kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at iba pa. Nakapaghain na siya ng counter affidavit sa ibang complaint at humingi naman ng extension hanggang January 26 sa isa pa. Ayon sa DOJ, sa 14 na reklamong hawak nila, may 3 malapit ng isampa sa korte. We have 3 more cases ngayon na ghost projects din which we are expecting to be filed. I'm hoping that it will be finished within the week, no? I'm expecting it to be on my table by the end of the week. And then by next week there will be filings against officials of the DPWH in the 1st District of Bulacan. Ayon sa Director General ng Bureau of Corrections, inihanda na nila ang posibleng kulungan ng mga masisintensyahan sa flood control cases. Ang kulungan na tinutukoy niya ang tinawag na Supermax o High Security Prison sa Occidental Mindoro. Ongoing kasi yung Mindoro kasi designated na Supermax. So doon nilalagay lahat yung mga serious heinous crime offenders. First this quarter, matatapos na just in case na kailanganin na maglagay ng facility para doon sa mga involved sa flood control. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Muntikan ng magkasunog sa Senado. Base sa inisyal na investigasyon, pumutok ang isang power bank habang naka-charge sa Bills and Index Bureau. Huling nagkasunog sa Senado noong November 30 dahil sa pumutok na electric kettle matapos itong maiwanang nakasaksak. Community journalist na si Frenchie May Cumpio, hinatulang guilty sa kasong terror financing ng Tacloban Regional Trial Court. Ganito rin ang hatol sa isa pa niyang kapwa-akusado at dating ka-roommate na si Mariel Domekil. Sinintensyahan ng 2 ng hanggang 18 taong pagkakakulong. Pinawalang sala naman sila sa kasong possession of firearms and illegal possession of explosives. Inalmahan ng kanilang mga pamilya at abogado ang hatol ng korte. Plano nilang iapela ang desisyon ng trial court. Taong 2020 nang maaresto sina Cumpio at Domekil sa isang police raid sa Tacloban. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Target ng gobyerno, nasa 2032 may nuclear power plant na ang Pilipinas. Pero may mga hamon pa rin gaya ng kung saan ito ipatatayo at kung saan itatapon ang nuclear waste. Saksi si Mab Gonzalez. Sa pagdinig ng Senate Committee on Science and Technology, sinabi ni DOST Philippine Nuclear Research Institute Director Dr. Carlo Arcilla na sa 2032 posibleng mag-operate ang kauna-unahang nuclear power plant sa Pilipinas. Pero problema raw ngayon na mapapayag ang mga taong magtayo nito sa lugar nila. Ayon kay Arcilla, kung gusto natin ng mabilis na mapapatakbong nuclear power plant,
pwedeng lisensyahan at i-activate ang Bataan Nuclear Power Plant. Kasabay raw nito itinayo ang 3 pang nuclear power plants sa Slovenia, Brazil at South Korea. At 40 taon nang tumatakbo ang tatlong yon. Pero political daw ang problema kaya hindi mapatakbo ang BNPP. Sa ngayon, ang kadalasang problema raw ay tinututulan ito ng LGU. Sabi ni Arcilia, dapat magkaroon ng kasiguruhan na kung may maaprubahan ay protektado ito sa pabago-bagong isip ng mga nakaupong politiko. 80 taon daw kasi ang lifespan ng isang nuclear power plant. A nuclear power plant is designed to last for 80 years. And in 80 years, how many changes in local governments can happen? Pumasok yung bagong mayor, ayoko na niyan, wala ng lisensya, paano yung? Ayon kay Department of Energy Director 4 Patrick Aquino, meron pang pagkakataon na iniipit ng LGU ang business permit. Requirement kasi sa lisensya ang Environmental Compliance Certificate mula sa DENR Environmental Management Bureau at dapat magkaroon ng public consultation. Hamon din daw sa Pilipinas mamili ng lugar kung saan ito ilalagay dahil marami tayong bulkan at fault lines. You cannot build a nuclear plant close to an active volcano. Which means hindi ka talaga pwede magpagawa ng nuclear plant sa Batangas kasi because of Taal. Doon din sa Albay because of Mayon. Yung pa lang, di ka makakapag first base. And second, you cannot be on top of an active fault. Kaya nga maganda yung Palawan kasi wala doon ng vulkan, walang fault. Pero for the fact, hindi po totoo ng Bataan Nuclear Plant ay may active volcano, yung Mount Native. Patay na po yung volcano yan. We just had brand new studies. Kailangan din daw magpasa ng batas ukol sa nuclear waste disposal. May phone-in question si Senator Win. Who will determine the location of the disposal of the waste? And what are the, I guess, ano po yung mga rules regarding waste disposal? The general principles of nuclear waste disposal is called geologic disposal because nuclear waste will last for 10,000 years. So you isolate it from human activity for 10,000 years. How do you do that? Several ways. One, you have a repository that's at least 500 meters deep. Our geothermal drilling already reaches 3 kilometers. If you ask me, and that's my expertise in nuclear, Hindi naman daw ganoong kalaki ang espasyong kakailanganin para sa disposal. Smaller than my thumbnail, one is worth 3 tons of coal. Yung fuel po ng BNPP, kakasya sa isang malaking jeep. That will last for 18 months. In contrast, kung coal plant po yan for 18 months, ang kailangan mong coal, 50 barko na 50,000 tons. Sa ngayon, may mga nagpahayag na ng interes sa gobyerno pero wala pang nag-a-apply talaga ng lisensya. Nasa 2 hanggang 5 taon daw ang proseso ng paglisensya at pagpapatayo nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Nabasag ang mga salamin at natangay ang mga upuan at lamesa nang pasukin ng daluyong ang isang kainan sa Italy. Bunsod po yan ang pananalasa ng Cyclone Harry sa Sicily. Nagdeklara na ng Red Alert sa ilang bahagi ng Sicily na pinaka-apektado ng bagyo. Mahigit 1,000 rescuer naman ang dineploy. Nanalasa rin ng bagyo sa 2 pang rehiyon sa Italy. Muling nasilayan ang frost o andap sa bahagi ng Atok Benguet kaninang umaga at halos mamuti na po ang mga pananim. Tagos sa buto ang lamig pati na dito sa Metro Manila. Kanina, naitala ang pinakamababang temperatura sa NCR para sa kasalukuyang amihan season. 19.6 degrees Celsius po yan sa Science Garden sa Quezon City. At mas malamig pa sa Tanay Rizal na nagtala ng 17.2 degrees Celsius. At sa Baguio City na nagtala naman ng 11 degrees Celsius. Yan na po ang pinakamalamig na inabot sa City of Pines ngayong amihan season. Ayon sa Pag-asa, posibleng tumawid hanggang Pebrero ang epekto ng amihan. At may posibilidad pa itong lumakas kaya asahan din ng mas malamig pang panahon sa mga susunod na linggo. Isa na naman pong makasaysayang tagumpay ang nakamit ni international pop superstar Taylor Swift. Siya po ang pinakabatang babaeng mapapabilang sa Songwriters Hall of Fame sa edad na 36. Si Stevie Wonder ang may hawak ng record ng pinakabatang songwriter na kinilala ng institusyon noong 33 taong gulang siya. Nakatakdang igawad kay Taylor ang pagkilala sa Hunyo.
Ibang klase po ang multitasking ng isang lalaki sa Pantabangan, Nueva Ecija. Habang naglalaro kasi sa isang exhibition game sa basketball, nagpakitang gilas ang lalaki hindi lang bilang isa sa mga player, kundi pati na rin sa pagiging announcer. Mikropono ang hawak sa isang kamay at bola naman minsan sa isa pang kamay. Sinubukan pa nga mag-shoot ng bola gamit lang ang isang kamay. Kinailiwan ito ng maraming netizen at katunayan meron na itong halos 3 million views sa TikTok. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.